tiningnan ka, ngunit kulam. Narito. Mula ang gulo dahil sa kulungan ng aso. Ayon, nagbangayan, nagkasagutan, nagkabantaan. Hanggang sa humantong sa matinding karamdaman. Anong koneksyon, di ba? Anong koneksyon nag-away, biglang nagkasakit yung isa? At ang itinuturong dahilan, banta ng mangkukulam. Dahil nang ang matay, kanyang pinagmasdan na pagtanto niyang, tiningnan ka, ngunit kulam. Si Beba ang kilala dito sa lugar namin na talagang mangkukulam. Ang ginagamit ko po dati, pagong, picture, damit, para lang pong pawas lang po yun eh. Kinukuha ko talaga ang t-shirt nga hinubad. Hinahampas ko po sa dingding para balisa siya. Ang pagong po para mabagal ang paglakad sa buhay niya. Nasalubong ko lang po siya sa daanan na may binibenta siyang kulungan ng aso. Nakaalitan ko siya, simula kinabukasan, nagkaroon na ako ng karamdaman, hindi na ako makatayo, namamagana yung mga paa ko. Tapos nagpa-doktor ako, walang findings ang doktor. Kuya, tigilan mo ako pag sabi nga, kinulam kita. Tagal na ako naghihinto yan. Huwag mo akong pagbibintangan. Si Aling Bebang po, mabait po yan. Pagkagalitan po kami, pero wala po akong naramdaman na may po sa katawan ko. Si Bebang ho talaga ang nagkulam dyan kay Poyang. Halos isang buwan nga po siya nakaratay eh. At eto na, sa kaliwat kanan, Poyang at Bebang, harapan na! Poyang, o ikaw munang magsalita, no? So, ang palagay mo, siya ay mangkukulam. Mangkukulam po. Paano mo naman napatunayan yan? Kasi siya lang po yung nasalubong kong tao na may bitbit ng kulungan ng aso. Oh, tapos, may bitbit na kulungan ng aso. Opo. Kulungan ng aso mo yon. Hindi, sa kanya po, binibenta niya po yun eh. O tapos? Tapos gusto ko pong bilhin ng 100 para kumita rin ako. Tapos nung sinabi niya hindi pwede kasi mahal yun, 250 daw po yung kulungan ng aso niya. Sabi ko naman sa kanya, ang mahal-mahal naman niya, sabi ko ganun. Ang mahal-mahal, pangit pa at sira pa, sabi ko ganun sa kanya. Ba't mo naman sinisiraan porket mahal, hindi lang afford? Nagkasagutan kayo. Opo, sabi niya po sa akin, pag mong bisitin yung araw ko, baka kung anong magawa ko. Siyempre! Ha? Ako, lahat naman ako sa simpre. Ganon? Diyos ko, dahan-dahan lang, Mami. Okay. Tapos, so, binantaan ka niya. Opo. Anong sabi niya? Sabi niya sa akin, pag mo akong bisitin, baka kung anong magawa ko sa'yo. May ginawa po ba? Meron po, kinabukasan po, nilagnat po ako eh. Sumakit po yung mga... Baka naman naambunan lang po kayo. Po eh, masakit. Tapos? Tapos para pong may tumutusok sa katawan ko. Parang trangkaso. Parang kinakarayong ako, ganun. Tapos, anong ginawa? Nagpatawas ka daw. Opo, pinatawas po ako ng kinakasama ko. Tapos yun po ang lumabas sa tawas. Matandang babae, mahabang buhok, payat, nakasalamin. Oh. Ilya kong tapay, ganon. So, ibig sabihin, albularyo kayong tinawagan? Manghihilot po. Manghihilot na siya yung nagtatawas sa'yo. Anong ginagamit niyang pantawas? Kandila po. Kandila? Opo. Totoo ba? O tapos, so sabi niya, may kumukulam sa'yo. Opo. At ang pakiramdam mo talagang si Bebang. Opo, kasi siya lang po yung nasalubong ko eh. Okay. Okay, at saka siya lang yung nakagalit Opo. mo. Tapos nawala rin yung nawala rin yung sakit mo kasi nandito ka ngayon. Opo. Oh,
Gano'ng katagal kang may sakit? Ano po, mga 1 buwan po. Isang buwan? Tagal. Ang tagal naman. Totoo ba? Po. Paano naman nangyayari na may 1 buwan kang may sakit? Oh. Kasi nakaratay na lang po ako eh. Hindi ka na Nakaratay na ako gumagalaw. eh. Hindi na ako nakakatayo eh. Iba na yun, 1 buwan na ate ko rin, iba na yun. Hindi rin daw maintindihan ng doktor kung ano ang problema niya. Oo. Kulam? Naku, talaga naman. Oo, ewan ko. So, ang makakasagot lang yan ay itong pinagbibintangan na mangkukulam si Nanay Bebang. So, ito po'y diretsahang tanong. Bebang, Nanay, mangkukulam ka nga ba talaga? Sa unang panahon, 2016, 2 taon ako ng kulam. Pero sa ngayon, gihinto na ako dahil sa akong edad. Matanda na ako. Hindi totoo yun! Hindi totoo yun! Mangkukulam ka pa rin hanggang ngayon! Sabi nung hindi totoo, may pwerba ka ba? May pwerba ka ba? Ha? Anong pwerba mo? Ha? Anong pwerba mo? Anong pwerba mo? Ha? Ha? Anong pwerba mo? Kulang ang taong gumawa sa akin yun! Kulungan Marami ka nang ginawanan yan! Walang nagreklamo sa'yo! Ayan! Ha? Hindi ako pumayag. Okay. Ilang taon na kayo, Nanay? 58. 58 ka lang? Oh. Oh, bata pa yun, ha? Oh. So, aminado ka na ikaw ay nangkukulam Sa unang panahon. nung mga 2016, mga ganyan. Oo. Oo, 2016, 2017, ganyan. Opo. 2 taon lang. Paano ka natuto namang magkulam? Sa akong lula, mana. Ah, yung lola mo. So, yung lola mo nagkukulam? Kita nyo, di ba? Una. Sa mangkukulam! Sa una pa. Sa ngayon, hindi na. Dahil may edad na ako. Nang lalaban na lang ako. Nangalakal. Ha? Nanghihingi ng pagkain sa mga kapitbahay para mabuhay ako. So, ang pamilya mo, wala na lahat sa'yo. Wala mang... Wala na. Ilan ang anak nyo? Upat tabok. 4? Ayun, okay. Taga saan po kayong probinsya? Secure. Sikihor? Grabe kayo sa Sikihor, huwag kayong ganyan. Nagpuyo ko karon. Naan sa Minteryo. Okay. Minteryo. Kapitbahay na ako siya. Yung babae. Oh, karon wala nang ko'y pagkaon. Nanginginan ko sa kanila. Ayun. Pero ikaw ba ay nagsisimba? Oo. Oh. Oh, nagsisimba. So, ano ba ang teka muna? Kay So, niundang nang kuan ng pangkulam. ayan. Oh, meron ka ng rosaryo. Nibalik na ko sa Ginoo. Ayun. Kay tiguang na ko. Okay? Siya daw ay nagbalik loob sa Panginoon. Oo. Kaya siya'y nagsisimba na. Oo. Oo. So, ang tanong ngayon, kinulam mo ba si Poyang? Di ko siya kinulam. Nasuko lang siya sa kuha nga. Ang kulungan, hangyoon niya barato. Wa ko musugot. Ako ang ilang pagbintangan. Nagdikulan na ko siya. Ayun. Kasi ikaw lang yung nasalubong Wa ko ko kapit ko siya. Ayaw daw niya na ibenta. Suko siya. Oh, ayaw daw niya ibenta. Teka muna. Suko na lang ako. Aanin mo ba yung kulungan? Ibebenta ko rin po. Ay, ibebenta mo rin, pero ikaw wala kang Ang aso. gusto siya magkapera. Ang gusto siya ang magkapera. Hindi ako. Makapal ang mukha mo. Ha? Ang kapal-kapal ang mukha mo. Ikaw ang nakapulot. Oo. Kasi nangangalakal siya eh. Oo. So siya yung nakahanap nung kulungan na luma. Na kahit ano pa ang gawing dahilan ni Bebang, ito pa rin daw ay kampo ng kadiliman. O bakit hindi ba pwedeng medyo magbalik loob? Yan naman ang sigaw ng live-in partner ni Poyang. Ang saksi sa kanyang pinagdaanan, Bong, humarap ka na. So, ikaw yung kinakasama ni Poyang? Apo, ma'am. Okay, ikaw rin yung nakakita doon sa nangyari sa kanya? Apo, ma'am. Totoo ba na 1 buwan siyang may sakit? Opo, ma'am. Bali yun po. Lagi po siyang nakiga po. Hindi na po nakakalabas po. Hindi na po na lumalabas ang bahay. Ay, hindi na lumalabas ang bahay kasi... Lagi po masakit ang katawan.
Okay. Masakot. Anong sabi ng doktor? Yung diya po sa center, normal naman daw po pakiramdam niya. Ngayon po, lagi lang daw po masakit mga kasakasuhan niya po. Ang ginawa ko na lang, kung kumuha po ang manghihilot. Yung nanghihilot po, marunong siya magtawas. Kaya tinawas na rin po siya. Bali lumabas po sa tawas, babae nga po mababo na may lagi nakatungkod. Tsaka po kilala po sa lugar po namin na gumagawa po siya ng gano'n. Marami nang kinulang po yan. Sa lugar po namin kilala po siya. Okay. So, itong paniniwala ninyo, sabi ng doktor, hindi nila makita kung anong problema mo kasi normal ka naman daw. Hindi naman kaya nasa isip mo yan. Hindi naman. Wala naman po. Ha? Nasa linya na po, ito ngayon, si Ginoong Randy De Leosa. Siya po isang parapsychologist, ano? Para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung paniniwalang yan. Ang paniniwala ba na yan ay maaaring biglang talagang maramdaman mo o totoo ba ang kulam? Magandang umaga po sa inyo, Ginoong De Leosa. Yes. Opo. So, yung sa ating kultura po, kailan at paano nagsimula ba yung pangkukulam? Ang pagsisimula po nito ay galing sa animismo or animism. Okay? So, bago pa dumating yung mga Spanish colonizers natin, meron na tayong mga paniwalang ganyan. Dahil meron tayong mga babaylan o katalonan. So, yung pagkukulam, no, ay isang specific practice ng mga shaman dati, pero hindi para sa pagpapagaling, pero pananakit sa ibang tao. So kayo po'y personal na naniniwala na pwede talagang mangyari ito? Of course, pero hindi supernatural yung proseso, kundi merong nangyayari sa body, mind, and emotion connection natin, kaya nagkakaroon ng karamdaman. Ayun. So scientific yung basis. So siyensya pa rin na, Yes. ano yan, parang power of the will, power of the mind, ganon. Exactly. Kasi kung ang tao ay may malakas na paniniwala na magkakasakit siya, posibleng mag-breakdown yung immune system and then magkaroon talaga ng totoong karamdaman sa katawan. Okay. So merong aspect rito ng hypnotism Kasi if you are able to use your communication skills to convince others na magkakasakit sila, di nag-work yung hypnotism skills nyo. Yeah. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyong ekspertong opinion, Ginoong De Leosa. Si Randy De Leosa po isang parapsychologist. Thank you very much, sir. So, ayun. Dalawang bagay yun, ano? Pwedeng talagang meron siyang kapangyarihan na magbigay ng sakit sa'yo, pero pwede rin sarili mong utak ang nagbigay ng sakit sa'yo. Dahil sa paniniwala mo na kinukulam ka niya, na kanyang itinatanggi. Tingnan naman natin ang kakampi nitong si Aling Bebang. Hindi na raw kailangan pang magpatawas para ang katotohanan ay lumabas para sa nagmamalasakit na kapitbahay. Hindi totoo ang bintang kay Bebang. Mel, humarap ka na. Okay, paano ka naman nakakasiguro, Mel, bilang kapitbahay na hindi siya nangungulam? Kasi malapit lang po siya sa bahay namin. Okay. Talagang hindi na po siya nangungulam. Nung panahon po siguro niya, nung medyo kabataan niya pa, pwede po. Ngayon hindi na. Kasi po may sakit na rin po siya. PWD na rin po siya. Ate Mel, magandang umaga. Magandang umaga po. Kapitbahay po, sa sementeryo din po kayo nakatira. Apo. Mahirap po siguro talaga ang buhay Mahirap doon. po. Inyo rin po yung bahay o sa nature po kayo Nicho po, nakikitulog? sa ibabaw po ng nicho yung bahay namin nakatira. Baka naman may kamalian talaga sa Wala pakikitungo. po. Siguro po, kaya lang po nila sinasabi na mangkukulam si Bebang dahil hindi niya nagustuhan, hindi niya natanggap na hindi binenta ni Bebang sa kanya yung kulungan ng aso sa gusto niyang presyo. Ikaw naman pala may kasalanan nito. Ay, bakit? Tsaka hindi lang po yan. Tsaka hindi lang yan, te. Hindi lang yan, te. Baka sinasabi mo lang din yan, baka meron ka talagang sakit. Magpatingin ka ulit sa doktor. Paano mo naman nalalaman kung anong ginagawa niya sa gabi?
Parehas lang po. Ano po yan, gising pa po ako. Bago po ako matulog, sinisilip ko po siya. Ay, gano'n. Opo. Bintana niya, bintana ko. Pero nakikita mo itong mga paraphernalia niya yan? Opo, nakikita ko po yan, pero hindi na po na talaga yung ginagamit. Ay, hindi na ginagamit. Hindi na po. Dr. Love, paano mo malalabanan ng kulam? Halimbawa, meron kang hinala na galit sa'yo. Di ba may mga merong mga evil eye ang mga taga-Turkey. Di ba naniniwala sila doon? Pagsuot mo, ano panangga daw ng masamang intensyon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong may masamang intensyon sa'yo? Tatalab lang ang kulam sa'yo, Ate Kuring, pag pumayag ka, pumailalim ka doon sa kapangyarihan niya. No? Doon lamang tatalab sa'yo. Pero kung matibay ang pananampalataya mo sa Diyos, isinasabuhay mo ang pag-ibig at salita ng Diyos, sino pang kakalaban sa iyo kung kasama mo ang Diyos? Di ba? Okay. So, gusto ko lang po, Ate Kuring, na bigyan ng linaw sa punto de vista ng simbahan natin, na hindi po agad-agad tumatalon o nagdidesisyon ng simbahan na ito ay kinulam. Kailangan po ng simbahan ng siyensya, katulad ni Dr. Camille, isang psychologist or psychiatrist, na magpapatunay na kinulam talaga. May problema sa kanyang kaisipan. So, doon lamang papasok ang simbahan kapag kinlear ng psychologist o psychiatrist. Exorcism ang tawag doon. Now, gusto ko lang bigyan liwanag, Ate Kuring, itong mga paraphernalia, itong tinatawag nating manika ng mangkukulam na ginamit ng mangkukulam noong 2016, gusto ko lang sabihin na hindi natin ito po pwedeng i-dispose ganon-ganon lang. Kailangan po isubmit natin ito sa exorcism ng isang pari, sapagkat na-process po ito ng Diablo. Ginamit ito ng mangkukulam na process ng Diablo, may Diablo pa dyan. Kaya bago natin i-dispose, kailangan po ay dalhin natin sa isang exorcist para ma-exorcise siya. Now, pinakahuli, kay Aling Bebang, lahat po tayo ay nagkakasala, lalo na kung hindi ka masyadong familiar sa pananampalatayang Katoliko, naliligaw tayo. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nakahandang magpatawad. Sino man na nagkasala, sang-ayon ako sa ating audience kanina, bigyan natin ng pagkakataon ng isang nagkasala na lumayo sa Diyos, bumabalik sa Diyos, tulungan po natin siya na maitumpak ang kanyang pananampalataya. Ayan, pabindisyonan natin si Nanay Bebang. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.